Hare hare. Peace na, peace na. Kumusta kaibigan? Welcome back. Sandali lang. Sandali lang. Nakatingin ako sa kalangitan at sabi ko, maulap, cloudy, typical winter condition. Ay ko, may panahon pa, may araw pa, makakaya ko to. Alam niyo naman, kilala kong mahaba ang video ko lagi. Let's double check natin to. Okay. Gagawin ko, tatandaan ko kung saan ako kayo nakatukod, tapos ilalagay ko kayo dito sa malapit dahil ito layo pa. Okay na siguro yan, madali lang to. Well, nagsisinungaling ako sa inyo, hindi ito madali. Okay, ngayon ay sa aking minus 10, minus 8, feels like minus double digit, low teens, minus low teens degrees Celsius. At usually umuupo ako sa mga susunod nating project ito sa summer. Usually umuupo ako kahit sa mga snow, pero manik-manag public balik ako dito at kung saan ako naroroon, kaya siguradong point ko mainit, kaya pag upo ko dito sigurado mamemelt yung mga yelo. Okay, pambrush ng kotse. Huwag kayong don't feel sorry for me kasi marami akong topic na gusto pag-usapan, pero ito yung lagi kong naisip kapag naglilinis ako ng mga sakyan. Gusto kong ipakita sa inyo yung mga aming mga panlinis at gusto ko ipakita sa inyo kung alin ang prepare ko at kung ano yung gusto kong suggestion ko, suggest ko sa inyo para na sa susunod na maghanap kayo ng brush para sa snow, panlinis ng linis ng snow ninyo, paglinis ng kotse ninyo, this brush off the nieve, the snow, and maring hopefully i-consider nyo yung isa-suggest ko sa inyo ngayon. Okay. Una sa lahat, ito yung very popular ngayon. Nakikita ko to sa ibang mga sa mga gumagawa ng video just sa ating Filipino community dito sa YouTube. At ito yung bagong labas. Ilang taon na rin to, pero popular. Extendable ito, obviously nakita ninyo, pero look,
may kabigatan siya sa akin, para sa akin. Pero kaya niya naman. Itong may butones dito na pag pinindot ninyo ay umiikot. Nagiging kung gano'n ang paglilinis ninyo, or kung gusto ninyong ideal to pag nilipat nyo yung posisyon and extend ninyo, maganda itong panlinis sa matataas, sa may mga matataas o malalaking sasakyan na malalapad tulad ng mga trucks at yung mga full size SUVs. Balik-balik. Meron akong video nga pala kung ano yung technique o paano maglinis ng magtanggal ng snow off your vehicle, off the roof. At may proseso ako doon. Check nyo na lang or i-include ko dito sa description. Natututo na ako noon. Ito, decent ito. I don't know, 20-30 bucks. Depende kung saan kang tindahan bumili. Very marami dito sa Canadian Tire. Ngayon, nakikita ninyo dito sa loob. Kung nakikita ninyo, looks like ito sa loob ay built-in squeegee. Kaya pag diniin nyo to, pag binabrush nyo, pag diniin nyo pa, I think may scrape niya yung ng mabuti yung salamin ninyo o yung sasakyan ninyo ng nakadikit na snow or ice na malambot. Okay? Kaya something to consider din ito. Ito nga yan. Pero hindi ito yung paborito ko, hindi yung go-to ko ito. Kinuha ko ito doon sa mother-in-law, kay mother-in-law. Ito yung kanyang nagustuhan, pinili. Kaya sa kanya ito. Well, ito'y sumikat na few years ago dahil hindi to brush. Ngayon, ito ay it's a squeegee na goma. Kaya pwede ninyong maganda ito sa salamin. Talaga may script ng mabuti, apply pressure. At may script ng mabuti at hindi siya nakakagasgas. Alright? Kasi malambot siya. Goma siya eh. Alam niyo, parang nalala ko sa atin yung mga sandalya sa atin, no? Goma siya. Ito, paki-freeze na lang para mabasa ninyo. Ito ang aking brand, Garant. At Decente ang kanyang scraper. Yun din, may scraper, mas malaki scraper noon. Sa makapal na yellow, let me show you. Sa makapal na yellow, itong mga jagged lines ito. At kasi hindi ito mahaba, it can support, it can take abuse kapag in-scrape yung makakapal na yellow. Pero I wouldn't really advise that unless kailangan nyo talaga. At ito scraper niya, ice scraper. Kung titingnan ninyo, maliit ng konti ito. Pero mas prefer ko itong maliit dahil maliit lang naman yung ating, ito lang nilalagay mo, ito'y mabuti lang sa mga side mirrors, di ba? Marami pa rin sa atin na may sakyan na walang heated side mirrors, kaya benepisyo to. At I would advise, hindi ko dala dito yung dedicated scraper lang, ito kahaba, mga 5 to 6 inches na kahaba, at scraper lang siya. Mabuti na meron kayo sa kotse or sa malapit sa kung saan kayo nakaparada, driveway man o garahe. At papakita ko sa inyo kung ano yung tinatawag ko. Meron akong box dito o lalagyan. Kung wala kayong mga chest box or mga malalaking lalagyan kung saan ini-imbak yung mga gamit ninyo, ang tinatawag ko na parang gamit pandigma. Ibig ko sabihin nun, dito sa lugar namin, lalo na ngayon, kalahati na ng winter, papalapit na malayo pa rin, pero marami pa rin tayong makita dito sa Ontario, lalo dito sa South GTA, ay kilala dito napakalakas ng hangin. At ito yung more than nalampasan na namin dito yung winter ng kalahati, yung haba ng winter. Pero ito na yung bahaging ito na haharapin namin ay madadalas na yung mga
yung mga slush at hindi lang basta slush, it's really brutal na slush at mga yelo at nakakatulong sa akin at suggest ko rin na kung meron kayong barrel or timba, kahit timba okay na eh, or malaking tote, yung Tupperware, yung mga pang-imbak, di ba, yung mga nabibili yung plastic or rubber tote sa mga Home Depot or Canadian Tires or even kung nasa US kayo sa mga Menards or Home Depot din, di ba? Ace Hardware, yung mga container doesn't have to be fancy, kahit mumurahin lang talaga eh. Maprotektahan lang, basta waterproof siya at hindi mapasok ng tight lid. Yung lid ay mabuti, malinis. Nandun lahat ito. Nandun ang asin ninyo, even spare gloves, andun ang inyong pang-cover ng windshield. Lahat ng kailangan nyo sa winter. Yung sabi ko, mga arsenal pagdating sa panlaban sa kay Mother Nature, winter. Sa snow, di ba? So winter. At nandun lahat at protektado ng takip. Kaya pag even asin, lahat. Pag nandun na, paglabas mo ng bahay, maglilinis ka, buksan mo yon. Hopefully, makakuha kayo talaga yung matibay talaga at cement para sa mga imbakan ng mga brushes and asin, yung mga ganon. Diba? Pero okay lang mag-umpisa sa mumurahin na maliit. Ibig sa dollars sumakit kayo nilalagyan. Just big enough para may lagay nyo lahat ng mga gamit ninyo. Andun, kuha kayo, kailangan nyo ng scraper. Meron kayong hand scraper doon, ilagay ninyo. O ito, iba't ibang uri. Meron kayong telescopic ones, nandun din. Meron kayo sa kotse, syempre, at meron din kayo nakalaan sa dito nga sa tabi, kalapit ng inyong driveway or kotse or front door para magamit ninyo. Even kung kaya, kung magkakasya may malaking kayong container, magkakasya ang walis, maaari din, push broom, diskarte nyo yun. Yun ay para mapabilis ang inyong kotse. Start nyo yung kotse habang nagwa-warm. You do that thing, by the time na malinis na yung sakyan ninyo, or halfway there, decent na, mainit na yung sakyan nyo, pwede na kayo mag-drive off, and ito ilagay nyo lang doon, di ba, sa container ninyo. Kaya, ang problema ko lang nito, kapag medyo basa-basa yung mga kailangan talagang tuduhin yung scrape talaga. Scrape. Kasi pag yung ganun-ganun lang, makikita nyo may natitira siyang parang putik or minsan malabo yung salamin ninyo. Dahil hindi naman lagi nalilinis to eh. Like squeegee, di ba? Pag squeegee kayo ng salamin, punas, para hindi nyo may kalat yung maduming tubig. Anong nangyayari nito dahil yung window ninyo, yung bintana ng kotse ninyo, windshield, lalo na yung side, yung window nyo, yung side door, yung bintana nyo sa mga pintuan ng kotse ninyo. Pag ganyan-ganyan nyo lang, nagkakaroon ng streak, not even streak, maybe it's a streak. Yeah, it's a streak at may bahid pa siya na yung traces niya at hindi maganda. Minsan hindi nyo makita yung daan nyo kaya hindi ko talaga to recommend. I'm sure may bagay itong pagbabagayan, pero hindi ito yung go-to ko. Bakit ko kinuha to? Well, siguro dahil naisip ko makakapag-video ko tungkol dito na I love to collect things na mga ganito, mga bagay. Ano pa? Okay, let's have that yung telescopic din. Ito yung aking, makikita nyo ito madalas sa driveway namin. Dalawa ito. Mas mahaba to. There. Nandito yung sa mga videos ko. Mag-umpisa kayo sa ibabaw, sa bubong, at yung dalawang windshield niyo sa harap at sa likod, di ba? Tapos trunk at yung hood. Tapos may kita ninyo, may proseso ako doon. Please check it out. Again, sometimes they lock. May butones dito, kasunod ng karamihan, katulad ng sa inyo rin, may butones ito at pwede nyo sometimes naninigas siya. Advice ko na kung gitong naninigas, spray it with oil, hindi yung todo para hindi naman magkalat kayo. Pero ito, I'm good with this, hindi ko talaga ito ginagamit, talagang pang push ito, at kung kinakailangan kong squeegee, ginaganyan ko ito sa bintana. Kaya okay. Ito rin.
Ito hindi ko masyadong nagagamit, pero dito lang sakaling gusto ng pamilya pwede lang gamitin. Masyadong marami kami obviously. Hindi lang ito ang nakita ninyo sa akin dito. Marami pa. Kaya again, may squeegee. Protektahan nyo yung squeegee. Extendable din siya. At iwasan ninyo malagyan ng tubig itong locking mechanism, itong mga plastic na to, kasi may nagpipri siya eh. Katulad ng gusto niyo ganyan, gusto naman niyo pagdating sa may wiper side brush yung ginagamit ko, kasi minsan may katigasan tong squeegee. Ayaw kong may, kasi plastic din yung naglalak dun sa squeegee ninyo, sa wiper ninyo, wiper blades. Baka magkatamaan sila eh. Baka plastic yun, plastic sa malamig, hindi mo alam kung gaano katigas siya sa lamig. Kaya hanggat maaari yung malambot brush ang ilagay ninyo pag maglilinis kayo. I know minsan tinataas nyo yung inyong wiper, minsan yung iba hindi. You just run this. Ito mahaba yung bristle nito, yung brush, just diinan nyo lang and should be fine. Ano pa ba? Well, ito yung kilala ng lahat. Very sinauna to. Hindi to extendable. It's just again scraper sa dulo, sa kabila ay brush. Ito yung malambot ito. Malambot ito. Isa ito sa mga hindi ko gusto. Kung meron kayo nito, malambot siya, pero hindi siya, I guess hindi siya ergonomic sa akin. Well, I don't know kung tama yung word kong ergonomic. More like efficient itong brush, kasi hindi siya yung parang siyang isang buo eh. Hindi niya parang napipick up ng todo yung mga snow. Parang more like na, let me explain. Pakita ko sa inyo itong isa. Ito yung very common, and it should be the cheapest. Well, not one of the cheapest. Maganda nito, alloy aluminum siya, kaya magaan. Unlike ito, naramdam nyo yung bigat. And I'm sure kaya nyo yung mga bigat na to, pero mas maganda, mas magaan. Ay, ito ang paborito ko. Papakita ko sa inyo, kaibigan. Ito ang aking paborito. $5. Depende ko sa kayo pupunta. Sa Canadian Tire to. Simple lang ito. Pakita ko sa inyo. Ano may special niyan, lakay? Napakanipis. Kahoy. Ano pag-special niya? Pag-special nito ay magaan siya. Lalo pa sa may mga mabibigat na snow. Napakadali niyang iwas-iwas. Mataas ang kanyang manipis at mataas ang kanyang mga bristles, mga brush niya, at ano siya, yung matigas, hindi siya yung matigas siya. Pero kung kailangan yung i-dig in, kaya ninyong apply nyo lang ng pressure, kaya ninyong manunuot ito sa mga nagtatagong mga snow, sa mga wipers at sa mga sulok-sulok ng side mirrors at pintuan, at mapipick up niya kagad yung snow. Like parang kinakatapult niya once, kasi nga dahil manipis siya, parang spring loaded siya. At I really like this. I hope na consider niyo to. $5, made in Canada. At alam niyo, ito ay kaya ko ito nagustuhan nung ilang taon na nakakaraan, nung nakita ko to sa Canadian Tire. Sabi nila it's made by ginawa to ng mga tao na may mga considered mga handicap, may nasa wheelchair or mayroon silang mga kondisyon na may mga special needs, di ba? Tuwa naman ako. At sabi ko, you know what? Let me support them, di ba? At wala akong inisip na magugustuhan ko to. Ito na lagi ang go-to ko. Sa katunayan, napakarami ko nito. At kung makikita ninyo ako sa Crappy Tire, sa Canadian Tire, nag-grab ako nito ng isa o dalawa. Parang yung aking mga fuel additives or fuel conditioner na yung #1 ko, check it out, MMO, Marble Mystery Oil. I think yung isa sa mga best na
na produkto para makatulong sa pagpapalinis ng fuel system ninyo. Kabuuan ng kotse ninyo, ano pa man ang sakyan ninyo. Well, gas powered, di ba? Kaya kumuha ako ng isa noon, kahit marami na ako, ilang dosena na. Kumuha ako nito, at sa katunayan, ito yung dalawa pa. Not all the time, pero almost. Tingnan nyo ito yung bago. Hindi ko pa ito nagagamit. Check it out. Oh. Although ito parang nagbago na ng konti yung kanilang quality is still there. You can tell, napakatigas niya. Oh. Kaya, napakagaan. Kaya, ang hawak ko nito ganyan, and it's something about when you brush off the snow, napakagaan. Hindi ko may paliwanag eh. Pero, look at that. It's, ito yung mga sinasabi ko, yung mga kanuknukan, diba? Ng mga, yung, get balance right now. Yung mga, ito ang mga side na to, diba? Look at that. I hope nakikita ninyo. At apply sa mga kotse nyo rin. Okay, parating. Oh. Look at that. Ang bilis niya, kaibigan. Kaya $5. Paano ko magkakamali nito? Mas mahal pa to sa bibilhin mong burger meal, di ba? Check it out. Kaya ito lang ang masasabi ko. I think kailangan nyo nito sa inyong mga sakyan. I'm sure you can afford this. Meron kayo nito sa kotse, meron nga kayo sa labas. At, consider niyo, sa dami ko nito, nilalagyan ko siya ng marker. Nakalagay dito kung anong pangalan ng kotse. Like Caprice, yung aming Impala. Tapos may date pa. At kung ano man, kung kinakailangan for emergency, basta kayo sa snow, I know, meron may dala silang mga kitty litter, pala, buhangin, or yung floor mat, or piece of wood, whatever. Nakakatulong din ito. Kung walang-wala, pwede nyo isingit sa stock ninyong gulong at hopefully will get you out, diba? Sa mga ditch, mga pagkakabalahaw. Kaya, and it's very cheap. Pero, I really like it. Tama lang yung size ng scraper niya. Kaya, and I can tell you, even if you get attacked by those mga wild animals, let's call them wild animals, this can be a good weapon too. Hope you look, they're all nakakatulong sila eh, pero yung masyado siyang parang mabigat. Ito napakagaan niya. Boom, and it's done. Look at that, isang swipe lang, it's done. At kung sa bubong naman, hinahawakan ko to dito at is napakaganda. Kaya yun ang kaibigan ng aking topic ngayon. Hope gano'ng kadagal to, 23 minutes. Yeah. Dalawang topic na gusto kong gawin ngayon. We'll see. We'll try this. Kung hindi mag-work ito, napakahaba din. Di-delete ko at gagawa ko na panibago. I-attempt kong gawin to. One shot. Isang video na lang. Okay. Let's see. Ang message na to, ang video na to ay para sa mga kaibigan natin dito online, sa mga kababayan ko. Sa mga kababayan ko na
undocumented. Wala nang legal na papel dito sa Canada. So nag-decide ka na mag-stay ka na dito, manatili ka na. And hindi mo alam kung ba't nangyari ito sa'yo, kung bakit ito naging decision mo. At ikaw lang nakakaalam yan. Pero ngayon, nandito ka sa Canada, may option ka pa rin umuwi. Pero kung ano man ang dahilan mo, gustong manatili at subukan pa rin ang iyong kapalaran dito. Pero ngayon, wala ka ng papel. At alam ko, may idea ako na napakarami ninyo. At hindi maganda nangyayari ngayon. Sa narinig ninyo sa south border na dito sa Canada, sa ating kapitbahay sa US. Gusto ko lang malaman ninyo na i-support that ginagawa ngayon ng presidente ng US. Sa inyo, kaibigan, natatakot kayo na ang susunod naman ay dito sa Canada. Maraming takot kayo ngayon. Ano man ang rason nyo para manatili dito? Hindi ko kayo huhusgahan. Ginagawa ko itong video na to para sabihin sa inyo na marami kayo dito. At kung natatakot kayo na mangyari yun, well, tama yun. Tama lang na matakot kayo. Pero kung pananatili pa rin kayo na magstay dito, ito para sa mga taong hindi kinukonsiderang umuwi at nandito pa rin sila, I would really advise na umuwi kayo. Pero kung talagang mag-stay kayo dito at hindi ko yun hindi ko yung suportado yung desisyon na yun, pero naiintindihan ko kayo. Ngayon pa lang, ito mga gawin ninyo. Sa nakikita ko, bago pa magpalit ng gobyerno dito sa Canada, I suggest na pumunta kayo sa doktor, magpatingin kayo. Hopefully may naipod kayo para sa sarili ninyo na gastusin dito at mga kailangan. I know hindi lahat sa inyo magagawa yon, pero pakinggan nyo ako. Punta kayo sa doktor, mga clinic, makahanap kayo ng magtitingin sa inyo, general check-up, lalo pa sa inyo may iba sa inyo may mga kondisyon, maybe may chronic disease kayo, like diabetic kayo or alta pressure, hindi ko alam kung ano man yon. Magpa-check kayo. Hindi nyo kailangan ng health card. Sabihin nyo lang na wala pa kayong health card, that's fine. Sisingilin kayo ng magbabayad kayo ng cash or ano man, ng cash card, tinatanggap nila. Pay by cash or your card, ano man, at that's it. Hanggat maaari, kung kaya ninyo, huwag kayong matakot, magpa-check up kayo, hindi kayo huhusgahan dito at tatanggapin kayo basta may pambayad kayo. Hindi nyo kailangan ng health card. Inuulit ko. Paano ba? Bakit ko sinasabi yan? Pa-check up kayo sa mata, sa kabuuan, blood works, lahat. Dahil kaibigan, pinili mo to eh. Pinili mo magstay pa. Kung ano man ang reason mo agad na hindi ko kayo husgahan. Pero kailangan mo yon dahil sa pagbabago ng administrasyon. Hindi ko alam kung mangyayari ito, pero mabuti nang handa kayo. Dahil maaaring sa panibagong dating administrasyon at paitingin nila
at gagayahin nila ang US sa pag-crackdown ng mga undocumented, ay maaaring hindi na kayo makapagpatingin blood works or even sa mata ninyo dahil maaaring pagsanibin na mga ahensya, hindi lang mga local na mga kapulisan dito, kundi mga healthcare places, clinics na maitala nila kung sino yung hindi nagbabayad ng health card. At maaaring yun ang gawin nilang hakbang or guide ng mga federal dito para mahanap yung mga undocumented. Sa ngayon, anyone could go na doesn't have to have a health card nga. They can pay by cash. Kung kinakailangan nila ng ID, show them your passport, anumang ID, they will accept it. Kung sa mga driver's license ninyo, anumang bansa, show it to them. At kailangan nilang magtugma yung pangalan mo at yung mukha mo para alam nila na kayo ang bibigyan ng serbisyo talaga nila. Do it bago magbago ang magpalit ng administrasyon. Ano pa kaibigan? Bakit ko sinasabi yan? Dahil ngayon malaya kang pagpatingin ng doktor. Mangyayari ba sinasabi ko na pag nagpalit ng administrasyon ay baka hindi ka na mga undocumented, hindi na makapagpatingin sa doktor? Nakikita kong malabo yung mangyayari. Nakita kong maliit ang chance nun na mangyari. Sabihin natin gano'n. Pero wanna be careful. You wanna make sure na hanggat maaari, hanggat yung kaya nyo pa, napatingnan nyo yung sarili ninyo. At hopefully, maayos ang kalagayan ninyo, malagaan nyo mabuti ang sarili ninyo. At huwag kayong tumigil, maghanap ng paraan para maging legal kayo dito. Ayos na, matutulungan ko kayo pa. Kung nandito kayo sa Ontario, may mga alam akong mga agency dito. It's just an agency, nothing special na even kayo siguro marahil alam niyo mga agency dito that could help you. Again, it involves pera pa rin. Pero let us know, make sure na meron kayong numero rin ng inyong ng ating embahada, even consulate natin dito sa Toronto. Anything na kakailanganin nyo ng payo nila, advice, information, nandun sa touch of your finger, nasa contact ninyo sa phone ninyo. And hope na maayos nyo kaagad ang inyong mga papel. Find a lawyer. At once na may lawyer kayo, at least kung ma-question man kayo or mahuli, make sure na yung papel ninyo, yung contact ng information ng lawyer ninyo, ipakita nyo sa kanila. Kasi hindi naman to ganito kasama. I don't think na even ngayon hindi ganito kasama na parang basang kuting kayong pipick upin at tatapon na lang. That's not how it works. Even sa US, that's not how it works. Unless you really proven na criminal talaga ang mga tao at what's walang papel, patong-patong ang kanilang mga kaso at mga kahindik-hindik, di ba? Napakarami yan. Kaya that's the reason why I support yung ginagawa ni President Trump ngayon. Let me know. I'm not promising na matutulungan ko kayo, pero the reason why, because yung father-in-law ko, marami yung mga kaibigan dito na he's retired, and back in the days nung maliliit pa yung sina Bonsonita, sina Juniorita, kalakasan ng kanyang dyaryo. May dyaryo kami dito, dyaryo niya, and it's dyaryo ng pamilya. And dito sa Toronto, 90% English, 10% Tagalog. Kaibigan, almost 20 years na nandito yung dyaryo niya. Pinatakbo niya yung dyaryo niya dito. At
Dahil sa diaryo na yon, marami ako nakilalang mga journalist din, mga galing sa atin na dito na malagi. Nagtayo rin sila ng mga diaryo nila, magazines. We're very active sa Filipino community at marami na siyang natulungan yung father-in-law ko. Marami akong kwento sa inyo tungkol doon. Mga napakarami. Gusto kong ikwento sa inyo yung isa sa mga kwento, yung si Juana Tejada. Not sure nandun yung sa maalala mo, kaya hindi ko advise na pag panoorin nyo yung maalala mo nyo, kaya kasi I think maraming mga pagkukulang yung movie na yon. Hindi ma-justify kung ano yung buhay na talaga niya, na yung sakripisyo niya dito, yung nangyari sa kanya dito sa Toronto. Check it out, Juana Tejada. Kabilang yung father-in-law ko na naging bahagi niya sa pagbabalita ng buhay niya, at marami pa mga napakarami. Alam ko na sa Filipino community dito sa YouTube, marami sa dito na sumusubaybay at naghahanap ng tulong, at dahil sa mga katayuan nila ngayon, again, decision nyo yan, at hindi yan ipagdadasal ko kayo na sana'y maayos ang inyong kalagayan sa panahon na inaayos nyo ang mga papel ninyo, at sana'y maliwanagan kayo at magabayan kayo ng tamang desisyon. Ay, kabayan ko kayo na somehow naiintindihan ko kayo. Hindi ko alam ang kwento ng buhay mo, pero somehow naiintindihan kita. At panalangin ko na kayo na umunlad ang buhay ninyo at malampasan nyo ito kung ano man ang pinagdadaanan ninyo. Tandaan ninyo yun, magpa-check agad kayo agad kaya ninyo, dahil kakailangan ninyo ang inyong sigla, ang inyong kalusugan at tulong na ito. Mahirap lumaban ng mataas ang presyon at hindi control ng sugar, di ba? Kaya just maging alerto kayo at maging inform kayo lagi dito. Huwag kayong tumigil. I would suggest mag-skip na kayo ng mga videos ng mga nagba-vlog ngayon. Kung papipiliin kayo vlog or magbasa ng mga balita. And speaking of balita, I would suggest na kung magbabasa kayo ng balita, magbasa kayo ng bawat side ng balita, at sa gitna, at doon kayo mag-decide kung ano yung tama. Ang ibig ko sabihin, magbasa kayo ng mga makakaliwa at makakanan. Ganun din ang sentro ng mga ahensya ng mga tao nagbabalita. Ito lang ang paraan para tunay na maging inform kayo, at mataas ang chance na makita nyo yung katotohanan sa panahon ngayon na karamihan ay ingay, at imbis na journalist ang nakikita ninyo, ay activist talaga sila. Tapusin ko na ito ngayon, kaibigan, at sana'y lagi kayong ligtas. Kaibigan, padayon sa'yo.